No? Umpisahan na ho natin mga boss chief, amo sir. Sino ba ang uunahin natin? Gusto niyo ba si Bato na agad? Mamaya na. No? Kailangan kumita ng YouTube channel natin mga kababayan. Pagka Bato agad, wala na, tapos na. Masaya na lahat, no? Nako. Okay mo, mga bossing, sandali Isa-isahin natin mga kababayan. Asan ba dito? Nako, eto. Dito muna tayo kay Harry Roque at kay Manang Aimee, mga bossing. Kay Harry Roque at kay Manang Aimee muna tayo mga kababayan. Etong dalawa may sinasabi, magagandang lahi ho ito, mga kababayan. Isa pong tulisan at isa pong bilugan. Ay, hindi na pala. Laglag na nga pala yung pisngi ni Harry Roque. Hindi na bilugan. Hindi na mula-mula. Dati mamula-mulang mink yan Ngayon, mga kababayan, parang susubo na lang ho lagi. Ano ba sabi? Sabi ni Roque, dapat daw ho, mga bossing, matagal nang nagsalita si Aimee Marcos patungkol ho doon sa pinagkakalat niya doon sa kanyang kapatid, no? Na ang kapatid niya daw po ay bangag, mga bossing, chief amo sir. Ang daming sinasabi, Aimee, paano naman kami maniniwala daw sa iyo? Yung kapatid mo, iisa na lang daw ang kidney. Di ba? Aimee, paano naman daw maniniwala sa iyo? Yung kapatid mo, nung kabataan niya, hikain pa. Paano naman daw maniniwala? Kasi naman si Aimee, biglang biglang bumulusok na gano'n. At ito may kwentuhan ho, mga bossing. May kwentuhan, mga kababayan, na ang sinasabi ho, mga boss, sumuway daw doon sa pinag-usapan si Aimee Marcos. Sa madaling salita, binastos daw ni Aimee Marcos yung INC, mga boss. Bakit? Iba daw yung talagang pakay o iba daw yung ikinukwento o sinasabi na sasabihin niya. Tapos pag-akyat daw ho ng entablado, mga kababayan, ayun, biglang sinabi, ading, uwi na tayo, ading, pagod na, ading. No, syempre kailangan yung paading-ading ho, mga bossing, para kuha yung simpatya ng mamamayang Pilipino, kuha yung simpatya ng mga DDS. Kailangan may aartihong ganun, mga kababayan, para isipin ng mga DDS, si Aimee Marcos, gusto lang niyan na tumino yung kanyang kapatid. Di ba? Ganun, may kaartihan. Pero kaya daw ho, mga kababayan, huminto na sa 2 araw pa lang dahil nga si Aimee daw ho, mga boss, ay sumuway doon sa talagang usapan. Kaya lang ang hirap din ng paniwalaan ng INC, mga boss. Bakit to? Pagbaba ni Aimee Marcos with matching akap, with matching kamayan. Di ba? Palakpakan pa ho, mga bossing, doon sa backstage. Paano man naman, hindi mo alam kung sino papaniwalaan ho talaga sa kanila no? Ngayon, si Roque, dahil wala akong magawa, kung wala kang magawa dyan, magtikol ka na lang, Roque. Hindi dahil walang magawa, si Roque, mga kababayan, syempre, entra ho yan, makikisali yan. Dahil ang tanging natitira na lang ho na pag-asa ni Harry Roque ay, mapababa, mapabagsak, mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Yun na lang ho. Kasi pag naubos ho yung oras at petsa at panahon ni Harry Roque, mga kababayan, ay nako, sabi ko ho sa inyo. Tapos sinabi ng Netherlands, Harry Roque, pasensyahan, paumanhin. No? Hindi namin tinatanggap itong pag-a-apply mo ng asylum sa amin. Pasensyahan na, Harry. Kailangan mo nang umuwi. Pero hindi ho yan papayagan na umuwi mag-isa, Ihahatid ho yan. At alam nyo naman pag hinatid sa Pilipinas yan, mga kababayan. Kasi iiwasan nila kung saan-saan magpunta pa si Roque Di ba, Annalyn Ando, ang aga mo, Boss Mark? Maaga po may trabaho pa tayo, no? Andiyan si Alaga 143, Siyempre kapag hinayaan binalik lang yung passport, Roque, ito na yung passport mo, hindi. Malamang yan, ang gawin ho ng Netherlands, ihatid po yan sa Pilipinas, mga kababayan. Diba? Pag naubos yung oras ng pag-a-apply ng asylum ni Harry Roque, panigurado ho, mga boss, chief amo sir, ang kababagsakan po niyan dun sa maraming topless. Nako!
Paborito ni Harry Roque yung mga ganyanan ho, mga kababayan. Kaya kuha ko kahit na yung tao na yan napakahilig do sa topless. Nako, hindi ako naniniwala na bakla yang si Harry Roque. Lalaking lalaki huyang si Harry Roque, mga bossing. Ikaw ba naman, katabi mo, yung machong macho na si Ronil Yang, tapos lakihan mo ng boses? Tingnan natin kung mapapatopless ko si Ronil Yang. Ikaw, di ba? Yung ganong macho ni Ronil Yang, yun lang ho. Sa Oblo, mga kababayan, hindi na kailangan mag-dare-dare ni Roque. Madami na po doon nakatopless. Everyday, araw-araw. Tabi-tabi pa ho silang mahiga doon. Malamang maging prinsesa si Roque, no? Ng Oblo. Di ba? Malamang si Roque ang maging prinsesa ng Oblo. Sabi ni Paulo Saison na kaibigan ko, ayaw gayahin ni Roque si Vitaliano Aguirre. Uy, si Vitaliano mukhang may ano din yan, mukhang may kalalagyan yan. Kaya lang, yung kay Vitaliano naman, boss Paulo, mukhang hindi local ang pagkukulungan do. Kung sakali, pag natsambahan po si Vitaliano Aguirre, malamang po Netherlands din po ang bagsak nun. Diba? Sabi, ayaw gayahin ni Roque si Vitaliano Aguirre na nananahimik na. Pero sa tingin ko, may ICC warrant din to na parating kay Aguirre. Kung matatandaan nyo, di ba naglabas ang ICC ng mga kopya at meron doon 8 pangalan na redacted yung mga pangalan. Parang nakita ko nga doon may 4 na pangalan Una, Ronald De La Rosa. Yung kay De La Rosa, hayagan po mga bossing. Although may part na unang-una na redacted din yung pangalan, pero merong mga pages na litaw yung kay Bato De La Rosa. Kaya ngayon mga boss chief sir. Pero parang umattend ng parang umattend si Bato De La Rosa ng Senado mga kababayan. Kahapon siguro. Mamaya papakita natin yan. Okay? Hanggang ngayon hindi nagpapakita si Bato pero parang may ipapakita ako sa inyo na video na tinatawag yung pangalan ni Bato De La Rosa. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, kung bakit naantala. Sabi ni Roque, ang dami ko na pala sinabi, hindi ko pa nababasa ito. No? Boss Mike, niloloko ka ni Boss Mike. Cervera kahapon yung kaibigan ko na yun, ewan ko ba doon? No, pero suportahan niyo po yung channel nun nako, kailangan mag 500,000 na po yun mga bossing. Alam nyo ba kung bakit yung channel natin is 555 lang po? Hininto ko yung subscriber. Hininto ko muna. No? Hininto. Hihintayin natin si Boss Mike Cervera. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe kay Boss Mike, pindutin nyo na. Okay? Hindi ko alam kung anong dahilan niya, kung bakit naantala. Sana raw ay mas maagang nagsalita si Senator Amy Marcos laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos sa isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon daw kay Attorney Harry Roque. No? Giit niya sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH ngayong Biyernes, November 21. Hindi siguro nakidnap si dating Pangulong hindi daw siguro nakidnap ang dating Pangulo kung nagsalita daw agad si Amy Marcos. Ayan, anak ng tokwa. Sige, tuloy nyo lang. No, paulit-ulitin lang nila mga kababayan yung salitang kidnap. Bakit? Diyan kaya hindi pinapayagan ang interim release si dating Pangulong Duterte. Kagaganyan nila paano mo nga naman tatanggapin? Paano mo naman nga papayagan na umuwi ng basa si dating Pangulong Duterte kung ICC hindi nila nare-respeto, paulit-ulit sila, kidnap. Sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati pa na magsalita ilang araw matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si BP Sara. Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Siguro, iniisip niya na baka mahilot ko pa. No? Siguro iniisip niya, baka hindi naman ako idamay. Pero ang usap-usapan kay Manang Amy, mga bossing, yung iba tinatawag siya Pogo Queen. No? Yung iba tinatawag siya na Pogo Queen at may sinasabi na, nagalit daw si Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil daw mga bossing,
biglang tinanggal ni Pangulo yung Pogo sa Pilipinas. At eto pa, isa pang kumakalat na balita, yung bagman daw ni Amy Marcos sa DPWH ay magsasalita na. So siguro inisip ni Manang Amy, naku po, total, hindi ako itinuturing na kapatid nitong si Bongbong Marcos dahil ayan, tuloy-tuloy siya ng investigasyon doon sa mga flood control. Sige na, magsiraan na kaming magkapatid. Yun nga lang ho. Kung totoo, yung kay Amy Marcos, kaya niya sisiraan si Bongbong Marcos ay dahil ho, mayayari siya. Sabi ni Ombudsman Remulla, baka kasama si Amy sa mga sa mga sa mga magpapasko sa loob ng oblo. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang naman ang ginagawa, di ba? Kung sangkot ka diyan sa mga flood control, kung sangkot ka doon sa mga pogo, wala tayong magagawa. Iimbestigahan ka, i-ooblo ka. Di ba? Nakita nyo ho, yung dalawang pagkakaiba, mga boss chief amo, sir? Ipinaglihi yang si Amy sa hipon. Yan, kaya nagkaganyan yung mukha. Uy, grabe ka naman, Sir Bench. Uy, hindi naman. Sandali nga, bago natin lisanin, si Amy Marcos, si Manang, bago natin lisanin si Manang Amy, tingnan niya natin kung totoo yung sinasabi nitong ni Sir Bench. Uy, saglit lang ha. Tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi ni Sir Bench. Uy, pakita natin yung litrato ni Manang Amy. Alisin ko yan, ilagay ko ito. Hipon ba? Boss, parang hindi. Sadali lang. Boss Bench, parang hindi naman hipon. Nitch Ditchon, Joel Q, at Banji San. Shoutout sa iyo. Hindi, boss, hindi hipon. Sabi ni Alalin Ando, mangga. Pero hindi, ayoko na magsalita. Baka sabihin niyo, manlalait ako